isko, hindi na ikaw yung isko dati at bumabaligtad ka na rin sa prinsipyo mo at sa mga taong makakatandem mo, handa rin bumaliktad ang tao sa'yo, lalo na yung mga taga Maynila. Alam niyo ba napanaginipan ko yung Malacanang? Kanina? Oo, press one, napanaginipan ko yung Malacanang kanina. At isang politiko, lalaki, hindi ko maaninag kung sino eh. Oo, press one, gusto niyo bang marinig yung kwento ko sa Malacanang? Gusto niyo marinig? Hindi ko panaginip ito ha. Hindi ko makita kung sinong politikong lalaki. Meron daw isang politiko na kung saan nagpunta ng Malacanang. Abay 3 oras naghintay doon, hihintay si Pangulong Bongbong Marcos para makipag-alyansa sa 2025. Abay hindi nalabas ni Pangulong Bongbong dahil hindi niya gusto. Ewan ko paano may pagka-J-Costura ako. Kilala ko si J-Costura. Actually, taga sa amin yun, kapitbahay ko. Nung mga nakikita ko parang sugalan. Tapos parang sugalan, tapos iniwan na yung sasakyan. Susi, nagtaksi na lang, parang basta parang siyang sugalero. Oo, parang mahilig siya magsugal. Hindi ko alam kung ewan ko basta parang istorya dyan sa Maynila. Usaping utang ha. Na kung saan ito si Yorme marami raw yatang iniwang utang dyan sa Maynila. Naloko na. Ibig sabihin pinapogi yung Maynila, tapos iniwang may utang, naloko na. Unahin muna natin itong kay Isko Moreno na kung saan nakukumpirmado. Kumpirmado itong si Mocha Uson. Kilala niyo naman si Mocha Uson. Check nga natin. According dito sa Facebook na iyong maaasahan. Mocha Uson to run for councilor in Manila 3rd District under Isko Moreno. Oy mga kababayan, putik ko, ang tagal ko nang hindi nananaginip. Alam niyo ba napanaginipan ko yung Malacanang? Kanina? Press one, napanaginipan ko yung Malacanang kanina. At isang politiko, lalaki, hindi ko maaninag kung sino eh. Press one, gusto niyo bang marinig yung kwento ko sa Malacanang? Gusto niyo marinig? Hindi ko panaginip ito ha. Hindi ko makita kung sinong politikong lalaki. Meron daw isang politiko na kung saan nagpunta ng Malacanang. Abay 3 oras naghintay doon, hihintay si Pangulong Bongbong Marcos para makipag-alyansa sa 2025. Abay hindi nalabas ni Pangulong Bongbong dahil hindi niya gusto. Dahil alam na may hidden agenda lang. Abay hindi inilabas. 3 oras naghihintay. Ewan ko, di ko maaninag. Ginising na kasi ako ng misis ko. Sabi ko nga sa misis ko, bakit mo ako ginising Paharap na yung lalaking politiko eh. Sabi niya, ano ba yun? Meron kasi ako napanaginipan ngayon bago mo ginising. Na may isang politikong lalaki nagpunta sa Malacanang, hintay ng hintay, inabot ng 3 oras. Para makipag-usap, makipag-alyansa kay Pangulong Bongbong Marcos sa administrasyon para sa 2025 election. 3 oras hindi nilabas. Paharap na makikita ko na sana yung mukha. Anak ng teting na ginising pa ako ng misis ko merienda, bumili raw siya ng kwek-kwek sa labas. Anak na, sabi ni Mama Tamura, tulog ka ulit Chris, baka maabuti. Hindi na nga umakat, gusto ko habulin.
kung sino pa. Malay nyo, maduktungan, di ba? Oh. Eh, nung parang na ano ko doon sa istorya, nung tinabla siya ni Pangulong Bongbong sa panaginip ko, yung politiko, may lumipat sa kabilang kalaban ay talo. Ewan ko ha, parang malay nyo, susunod, managinip ulit ako sa mga susunod na araw. Ay, tingnan natin kung may mapanaginipan tayo kasi parang hindi ko, ewan ko, parang may pagka J Costura ako. Oo. Kilala niyo si J Costura? Actually, taga sa amin yun, kapitbahay ko. Alam niyo si J Costura, yung vlogger? Hindi ko alam bakit parang may mga nakikita akong mga nakikita ko parang sugalan. Tapos parang sugalan, tapos iniwan na yung sasakyan. Susi, nagtaksi na lang, parang basta parang siyang sugalero. Oo, basta parang mahilig siya magsugal. Hindi ko alam kung ewan ko basta parang ewan ko lang ha. O parang nakakakita-kita ako ngayon ng ganun. Hindi ko alam kung bakit. Oo, sana mapaniginipan ko yan kung sino man yan. Sa mga susunod na araw, ha? Oo. Ito ha, Mocha Uson to run for Councilor in Manila 3rd District under Isko. So, ibig sabihin to si Isko, para bang ang dating ginagawa niya ng tulay, nilalakaran niya na si Mocha Uson papunta sa mundo ng mga leadership. Parang ganon. Nako, Isko, sabi ko nga sa'yo, Isko, sir, kung yung mga follower mo, mga butante mo, nung tumakbo ka dati, okay yung Isko dati na yon. Pero ang ibang Isko mapapakita ngayon, tapos ibang Isko yung nakikita nila na lalandasin. Maniwala ka. Ikakatalo mo yan. Maniwala ka, yung mga bumoto sa'yo dati, hindi na ganun karami yan. Ha? Tapos, usaping utang, meron kasi siyang, merong istorya, mga kababayan, na etong si Isko Moreno sa kanyang panunungkulan daan sa Maynila, nakapag-iwan yata siya ng malaking utang, ha? Hindi ko sure, ewan ko lang kung magkano, pero nasa bilyones yata. Sabi rito, yung FB page na iyong maaasahan. Biglang liko, question mark. Yun yung caption dun sa post. Muling nagparinig si dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagso sa kanyang dating mga kaalyado matapos siyang paratangan ng kaliwat kanang issue. Anya, kung sinabi nila na masama siya, lalabas umano na masama rin sila dahil sila ang magkakasama sa Maynila nung nakarang administrasyon. Pero ba nagsabi mismo, letra por letra, word for word na sinabi, masama ka Isko? Wala naman yata. Pinaratangan sa kabilang kampo si Isko, nilubog umano sa utang ang lungsod ng Maynila. Sagot ni Isko, kailanman hindi niya ito tinago sa taong bayan. Wala naman yata rin sinabi sa yung tinago mo. May resibo umano ang lahat, kagaya na lamang ng food boxes, bakuna, mga bagong ospital, mga bagong paaralan at pabahay. Dagdag pa ni Isko, ang kabilang kampo rin mismo ang nag-aproba. Ibig sabihin pumayag. Pumayag na magkaroon ng utang ang Maynila sa kalagitnaan ng pandemya. Bakit tila nakalimutan umano nila ang lahat ng naging proyekto sa pamalaang lungsod noon? Para pinalalabas na rito sa kanyang statement ayon dito sa balitang ito, nitong FB page na to. Si Yorme, yung mga inutang niya dati, nung sa kanyang panunungkulan kasama ang pandemic, nung panahon na yon, pumayag ang kabilang kampo. Ibig sabihin, ito kampo nila Mayor Hani Lacuna ito. Dagdag pa rin sa balita. Di masama rin kayo. Asama ko kayo nang gumawa nito eh. Teka, lumit yung letra. Real talk lang,
damay-damay na tayo. Inaprubahan nila yon, pinayagan ba nila yon, lahat kasama doon eh. Ang tanong, nayari ba ang pera ng taong bayan? O hindi, ayan na sabi niya ha. O tanongin naman kita, Isko. Una-una, wala naman yata sinasabi na tinago mo. O na tinago mo, nilihim mo na may utang. Malaki ang Maynila. Ang tanong ganito. Nung nangungutang ka ba nung mga panahon na nandiyan ka sa Maynila, nanunungkulan bilang mayor? At yung sinasabi mong kabilang kampo ngayon na kung saan kasama mo noong administrasyon mo sa Maynila, nung pumipirma sila, nung pumayag silang mangutang ka kung saan-saan para sa Maynila, pagawaan ng mga ganitong proyekto, sinabi mo ba na itatakbo ka ng presidente after mo manungkulan niya sa Maynila at ang magbabayad na yung susunod sa'yo? Sinabi mo bang ganon? Tanungin kita. Sinabi mo bang, mangungutang tayo. Pero after itong panunungkulan ko, after ko magpapogi, tatakbo na ako presidente at ang maghihirap magbayad itong malaking utang nito yung susunod sa akin. Sinabi mo bang gano'n? Baka di mo naman sinabi. Dapat sinabi mo kasi alam mo, sa totoo lang, Isko Moreno, sir, Yorme, hindi ko alam yung style mo, ugali mo. Ako, nagtataka ako sa'yo eh. Kalagitnaan ng kaguluhan sa may Itbulaga, tsaka doon sa tahanang pinakasarado. Bilang artista at mga veterano yung mga involved dyan, Tito Vic and Joey, nagtataka nga ako sa kalagitnaan ng kaguluhan ng issue na yun, bakit tinanggap mo yung project eh? So, ano ibig sabihin nun? Parang anong klaseng ugali yun? Dapat kung talagang mahal mo or iniisip mo ang Maynila, after mong gumawa ng proyekto dyan sa Maynila, hindi ka muna tumakbo ng presidente. Dapat nag-isang term ka pa. Para yung sa unang termino mo sa Maynila, yung ginugol mo ng ilang taon, yung mga proyekto ginawa mo habang nangungutang, tumakbo ka pa ng isa. Para kung nanalo ka, doon mo naman aasikasuhin kung papaano mo babayaran yung mga inutang mo doon sa unang term mo. Kumbaga lilinisin mo naman yun. Ang nangyari, gumawa ka nga ng proyekto. O nagpapogi ka nga, tapos parang yun ang ginamit mo para mapansin ka sa pagka-presidente mo. Nagtayo ka ng ganito, nagtayo ka ng ganyan, nagtayo ka ng ganito. Sa palagay mo, maunlad ang Maynila pagka ganung marami kang iniwang utang? Paano mo masasabi ang isang lungsod na may mga pinatayo kang ganyan pero iniwan mong malaki ang utang? Sa tingin mo ba yung malaking utang na yun hindi apektado taong bayan sa Maynila? Sa tingin mo ba hindi apektado? Hindi ba apektado yung mga pinatayo mong ospital doon? Nagtayo ka ng mga ospital. Sumalis ka, malaki utang. Sa tingin mo nga, yung mga yan, hindi ba apektado doon sa mga pinatayo mo dahil malaki utang na iniwan mo? Sa tingin mo, bilang politiko, hindi apektado ang pondo? Kaya dapat ang ginawa mo, kung talagang mahal mo ang mga taga Maynila, tumakbo ka ng pagka-mayor ng panahon na yon, nagtayo ka ng mga proyekto na habang nangungutang ka, dapat tumakbo ka pa ng isang termino, tapos doon mo naman lilinisin yung mga inutang mo. Tapos kapag okay na, doon ka na bumitaw. Tumakbo ka ng gusto mo. Hindi, nangyari. Pinagmamalaki mo, may mga tinayo kang ganyan, may mga tinayo kang ganito. Tapos iniwan mo bigla, nagpresidente ka. Parang ang nangyari, ginawa mong puhunan yung mga petinayo mo para mapansin ka, para maiboto ka sa presidente. Iniwan mo ng may utang yung Maynila, malaki raw yung utang na iniwan mo eh. Sige nga, Yorme, kung talagang, di ba sinasabi mo, kung napapanood mo to, inahamon kita, sir.
Di ba sabi mo, dito ha, sabi mo raw dito, ayon dito sa FB page na iyong maaasahan. Ano sabi rito? Hindi mo tinago, may sinabi siya rito eh. Hindi niya raw tinago. Hindi niya raw nilihim yung mga utak yan ha. Pinaratangan ng kabilang campus Isko, nilubog umano ang utang ng Luzon, Manila. Sagot ni Isko, kailanman hindi niya ito tinago sa taong bayan. May resibo umano ang lahat. Kagaya na lamang ng food boxes o ng mga ganyan. Sige nga, kung hindi mo tinago, may resibo yan. Sige nga, gumawa ka ng isang statement kung magkano ang mismong iniwan mong utang, kung ilang bilyon. Sige nga. Gumawa ka nga ng statement. Sabihin mo mismo, nung umalis ka sa pagka-mayor dyan sa Maynila at naging presidente ka, tumakbo ka ng pagka-presidente, i-announce mo nga kung magkano naging utang mo dyan sa Maynila na iniwan mo, ilang bilyon. Diba? Kasi nga, mga kababayan, isipin mo, naging mayor ka ng Maynila, nagtayo ka ng mga gusalik, mga ganyan, ganito, mga ospital. Tapos iniwan mo namang malaki ang utang, iniwan mo. Nagpresidente ka. Sa tingin mo ba, maunlad yung ganon? Tanungin kita, sir, ha? Tanungin kita, di ako galit sa'yo, ha? Tanungin kita, kumbaga, ikaw politiko, ako nagtatanong sa'yo bilang isang netizen, butante rito sa Republika ng Pilipinas. Nagtayo ka ng maraming ganyan. Pero ang laki ng iniwan mong utang doon sa dati mong hinawakan lalawigan. Tingin mo, maunlad ba yun? Maunlad ba yung ganun? Sa tingin mo, nagtayo ka ng mga ganitong ospital, ganito, ganyan, iniwan mo, malaki utang, sinalo ngayon ng bagong mayor, sa tingin mo yung mga tinayo mo, mga kung ano-anong proyekto, hindi ba apektado yun dahil may iniwan kang utang? Sa palagay mo? Bilang Sa palagay mo, hindi apektado? Kaya dapat dyan, ang ginawa mo, nag-mayor ka, nagtayo ka ng mga proyekto, tumakbo ka pa ng isang termino. Lilinisin mo naman ngayon yung Maynila tungkol doon sa utang. Ikaw naman magbayad. Ikaw ang nag-ano dyan eh. Ikaw ang nangutang dyan eh. Ikaw ang di magbayad. Para kung sakali may tatakbo ulit, maiiwan mo naman yung Maynila sa kanya. Mati-turn over mo naman ng maayos. Di ba? Hindi sabi ni Chupaeng, ilan ba? Sino nakakaalam? Ilan ang utang, ilang bilyon ang iniwan ng... Ilang bilyon ang iniwan ni Isko Moreno doon sa Maynila? Parang may narinig ako. Hindi ko lang sure ha. Parang narinig ko nasa 25 billion. Hindi ko lang sure ha. Hindi sigurado yun. Pero parang may narinig ako. Hindi ko alam kung tama yung narinig ko. Baka bagong gising lang ako noon. Or nalimpungatan. Parang narinig ko is 25 billion. Isipin mo, 25 billion sa ganung lalawigan. Grabe, laki nun. Kasi hindi po pwede yung pagmamalaki mo, may mga tinayo ka pero iniwan mo rin baon sa utang. Di ba? Pag baon ba sa utang ang isang lalawigan, di ba apektado ang tao doon? Ano ko yun? Hindi mo po pwedeng, kasi ganito, may mga pinatayo kang ospital. Kung baon sa utang ang lalawigan, apektado rin yung ospital na yan eh. Kaya nga dapat, Isko Moreno, sir, hindi ka dapat agad tumakbo ng pagka-presidente. Alam mo, sa totoo lang, marami nga nagtaka sa'yo, ba't tumakbo ka biglang presidente, kakaunang term mo pa lang sa Maynila eh. Parang ang dating tuloy sa kanila, kaya ka gumawa nun, para mapansin ka, at ito ang maging kumbaga dahilan ng tao para iluklok ka sa pagka-presidente. Which is hindi mo kinaya si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi mo kinaya. Kaya ka natalo. Kaya sa akin, kung
ibang isko na ang makikita dyan, nako, sigurado, babaksak ang boto mo, Isko Moreno, sir. Kasi parang ibang isko na yung nakikita ngayon sa'yo eh. Hindi na yung isko dati. Hindi na yung isko dati. Ibang isko na nakikita ngayon. Lalo na tinandim mo yan si Mocha Uson. Nako po, Sus Mariosa. Tignan natin. Tignan natin mga kababayan. Kasi ako nakikita ko mukhang marami ng babaligtad kay Isko. Mukhang marami nang babaligtad kay Isko. Kasi, tingnan nyo nga. Tingnan nyo ha. Di ba dati naaalala nyo si Isko at si Mocha Uson, nagbabanatan yan. Sino nakakaalala, press 1? Nagbabanatan yan. Si Isko at si Mocha Uson. Pero ngayon, nandoon na siya. Katandem na sila. Nasiguradong, kasi mga kababayan, aminin natin, maraming Iskonya na ayaw sa DDS. Press 1. Sino? Press 1. Sino yung mga gusto kay Isko dati na ayaw sa mga DDS? Press 1. Alam ko marami kayo eh. Kaya mukhang ikakabaksak ito ni Isko. Mukhang ito ang magpapatalo sa kanya. Si Mocha Uson. Dahil maraming may ayaw dyan. Solid DD shit yan, si Mocha. Solid DD shit yan. Siguradong kung ikaw, Isko, hindi na ikaw yung Isko dati, at bumabaligtad ka na rin sa prinsipyo mo at sa mga taong makakatandem mo, handa rin bumaligtad ang tao sa'yo. Lalo na yung mga taga Maynila. Para bang ang dating, putik magpapapogi ako, pero yung utang na iwan ko, bahala kayo dyan. Basta ako, pogi yung tingin sa akin. Pero yung mga utang dyan, kayo magbayad yung susunod sa putik na yun. Apektado rin ang taga Maynila pagka ganon. Kapag iniwan ni Isko, yung sa kanyang panunungkulan, iniwan yung malaki utang na may... Hindi ba apektado? Pag ba malaki utang ng lalawigan, hindi ba, ibig sabihin ba yung Maynila kumbaga okay? Nasa maayos na kalagayan, ang laki nga ng utang eh. Paano kasinsado ang lalawigan kung malaki utang? Kaya dapat ang ginawa ni Isko, nag-mayor, hindi muna nag-presidente, nilinis niya yung mga inutang niya. Kapag malinis na, doon siya tumakbo ng ibang nasyonal. Ganon hindi yung ang dami mong pinagawa, tapos masasalo mo rin pala yun.